Malaking gulo ito. Tumestigo na Bangko Sentral ng Pilipinas. Palasyo Kongresyo. Kongresyo tuloy. Palasyo Kongreso, walang takas dito. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Banat News Updates. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na natin panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Banat News Updates at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Ito ang nakakagulat. Ayan. Reserbang ginto ng Pilipinas biglang bumaba ng 15%. Ang reserbang ginto ng Pilipinas tila patagong ibinenta sa ilalim di umano ng Administrasyong Marcos at Bangko Sentral ng Pilipinas nagsalita na. Pero bago ang lahat mga ka-update, kung bago ka pa lamang sa aking channel, Ibig sabihin, yung gintong yan, nai-issue na yan. Ibig sabihin, talagang nagagamit, no, nababawasan. Aba, parang ano naman ngayon, no? May matindi ba tayong ano ngayon? Pagkakagastusan? Kasi, kung papakailaman pa yung ginto na yan, parang napakatindi naman ng pinaggagastusan natin ngayong mga panahon na to. Ay, naku. ay mag-subscribe ka na at huwag kalimutang i-click ang notification bell para mas updated ka sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At ito na nga mga ka-update, ito ang balitang dapat malaman ng taong bayan. Nag-viral sa mundo ng social media ang naging post ng article ng Square Money kung saan nakasaad dito, bumaba di umano ang gold reserve ng Pilipinas. Tila number 1 ang Pilipinas sa pinakamaraming gold na ibinenta worldwide sa unang 6 na buwan ng taong 2024. Habang ang ibang bansa ay nagpapalakas ng kanilang reserba ng ginto, ay di umano'y nagbenta ang Pilipinas ng halos 25 na toneladang ginto sa unang quarter ng taon ngayon. Hindi, yung question nga, no? Eto yung tanong dyan. Bakit nagbebenta tayo ng ginto ngayon? Ano bang meron? Di ba? Kailangan ba yan? Kailangan ba ng bansa natin yan na kailangan magbenta? Mayroon bang mahigpit tayong pangangailangan? O kayo lang ang merong mahigpit na pangangailangan? Di ba? Dapat yan kung pwede magandang paliwanag dyan sana kung sakasakaling kaya kayo nagbebenta ng ganyan, ng ginto dahil may mga gusto kayong gawin o tulungan o solusyonan dito sa bansa natin. Kaso nga lang, ang problema, maraming nagiging issue dito sa bansa natin na nangyayari. Nandiyadyaan yung PhilHealth, na babankrupt, di ba? Tapos ganyan, yung mga pondo natin, budget, di ba? Ang daming nagkakaroon ng issue. Ngayon, pati itong ginto na to is nagkakaroon din ng issue. Di ba? Bakit natin binabawasan yung mga yaman natin na dapat nating pinaparami? 'Di ba? Dapat nating inaalagaan pa. 'Di ba? Kung sakasakaling dumating yung panahon na kailanganin natin, meron tayong mabubunot. Parang ang nangyayari kasi ngayon, para tayong nag-aaksaya ng nag-aaksaya. Ubos biyaya, bukas nakatunganga. Ika nga ni Francis M. pa sa kanilang article na pinost online. While other countries are beefing up their gold reserve, the Philippines unloaded nearly 25 tons of gold so far in the first 6 months of the year according to official reports. Today I learned the Bangko Sentral ng Pilipinas sold the most gold worldwide. Philippines gold reserve. Gold reserve in the Philippines decreased to 145.72 tons in the first quarter of 2024 from 159.5 tons in the fourth quarter of 2023. Gold reserve in the Philippines averaged 187.99 tons from 2000 until 2024, reaching an all-time high of 274.42 tons in the first quarter of 2003 and a record low of 126.89 tons in the third quarter of 2007. Source: World Gold Council. Unquote. Matapos lumabas ang balitang ito, Bangko Sentral ng Pilipinas nagsalita na. Ayon pa sa press release statement on BSPS gold sales for CIR management.
the Bangko Sentral ng Pilipinas or BSP Oh. sold gold during the first half of the year as part of its active management strategy of the country's gold reserves, which form part of the country's Cross International Reserves or CIR. The BSP took advantage of the higher prices of gold in the market and generated additional income without compromising the primary objectives for holding gold, which are insurance and safety. Amid the gold sales, the country's Oh. CIR has remained robust, with the end August 2024 figure rising to 107.9 billion US dollar from 103.8 billion US dollar as of end December 2023. The CIR level provides adequate internal liquidity buffer and its equivalent to 7.8 months worth of imports of goods and payments of services and primary income. Oh. It also represents about 6.8 times the country's short-term external debt based on original maturity and 3.8 times based on residual maturity. End quote. Hindi naman mapigilan ng isang sikat na political commentator na si Mark Anthony Lopez na magbigay ng kanyang komento patungkol dito at ayon pa sa kanya. Grabe, no, parang napapansin ko lang dito sa ano natin, no, sa government natin ngayon. Pasensya na, no? Kasi kung ayaw nyong mapuna, 'di ba? Kung ayaw nyong magkaroon ng masasamang salita sa inyo, dapat inaayos nyo kasi yung mga galawan ninyo. 'Di ba? Gaya niyan, yung mga issue na 'yan. 'Di ba? Dapat kung merong issue sa inyo na ganyan, dapat isinasagot nyo 'yan. Oh, bakit ginamit? Bakit binenta? Bakit ganito? Bakit ganyan? 'Di ba? Kasi kung iiwasan nyo lang yung mga ganyang klaseng issue, hindi mabubura sa isip ng taong bayan ang masamang iniisip sa inyo. Kayo din kasi ang gumagawa ng mga bagay na ikaiisip sa inyo ng masama. Tapos kapag kayo ay pinuna ng pinuna, no? Magagalit kayo, maiinis kayo, 'di ba? Syempre mapupuna ng taong bayan 'yan. 'Di ba? Gaya niyan kung merong nababawasan ng ganyan, ginto, ganyan. Syempre malaking tulong din yan kahit papaano kung sa taong bayan pa mapupunta yan. Kaso nga lang, talaga bang sa taong bayan gagamitin o meron tayong paggagamitan para sa bansa natin yan? 'Di ba? Ngayon, kung wala, bakit binabawasan? Bakit binebenta pa? 'Di ba dapat hindi na? Kasi kung wala ka naman talagang paggagamitan, para kasing napapansin natin ngayon, is parang napakagastador naman natin ng government naman natin ngayon. Pasensya na ha. Pasensya na, sinasabi ko, dito sa mga balitang nakakalap natin, ang suma total lahat ng para tayong nag-aaksaya. 'Di ba? Parang ubos biyaya lang tayo eh. Parang hindi na natin iniisip yung kapakanan ng mga Pilipino. Ano ba ang iniisip nyo? Okay lang na gastusin natin ang gastusin yung dapat nating gastusin. 'Di ba? Mababalik naman yan kahit makinabang tayo ganun. Ang problema diyan, no, yung mga taong bayan walang nagiging credit sa lahat ng mga ginagawa ninyo. Kung sino man kayong gumagawa niyan. 'Di ba? Ang nagiging lang yan, lalong lumalaki ang galit sa inyo ng taong bayan. Lalong nagiging matindi ang inis nila sa inyo, kaya nakakarinig kayo ng hindi maganda sa kanila. 'Di ba? Ngayon, kung ayaw nyong makarinig ng hindi maganda sa taong bayan, gumawa kayo ng naaayon dapat sa taong bayan. Kaso nga lang syempre, maraming politiko, no, hindi ko naman nilalahat, yung iba matino. Kaya pumapasok sa politika para yumaman lang, para magpayaman. Dahil nandiyadyaan ang easy money. 'Di ba? Lalong-lalo na kung kayo ay magkakakuntsaba, kung kayo ay mag-aanuhan, 'di ba? Pasensya na. Humingi ako ng pasensya sa inyo kung maiinis kayo, 'di ba? Pero 'yun ang totoo. 'Yun ang real talk. Kaya pumapasok yung iba sa politika dahil diyan. Hindi para maglingkod sa taong bayan. 'Di ba? Kasi kung paglilingkod sa taong bayan ang gagawin nyo, hindi na para magkaroon pa ng mga ganitong klaseng issue. 'Di ba? Hindi na para ganito na ganyanin ng mga Duterte. Kasi talagang kung sa taong bayan lang kayo nakatutok, dun lang kayo nakatuon. Hindi para pakailaman nyo yung mga ibang issue. 'Di ba? Kaso nga lang, yung iba tumatakbo para sa sarili nilang kapakanan. Hindi natin nakikita na binibigyan nila ng prioridad ang taong bayan.
Oo, pag kumakandidato sila, laging nasa bukang bibig nila ang pagtulong sa tao. Kumbaga gas-gas na yan. Yan yung salita na nakakapagpabudol sa atin. Kaya mga katunay, dapat tayong maging matalino sa darating na eleksyon o sa mga susunod pang eleksyon. Alam natin yung mga gintong salita na laging sinasabi ng mga kandidato. Diba? Tutulong ako sa inyo. Pauunlarin natin ang bansa ng sama-sama. Iaangat natin ang ating buhay. Ganyan. Diba? Ang ano dyan dapat gawin natin, kailangan nating obserbahan ang politiko ng mga tumatakbo. Kailangan alamin natin sino ba ito, ano ba ang nagawa nito, ano ba? Diba? Ngayon, kung nalaman natin na marami siyang nagawa, ibig sabihin nun, kapag nanalo yan, maraming maitutulong sa atin yan. Okay naman sana itong official statement ng Bangko Sentral ng Pilipinas regarding the significant selling of our gold. Ang pinaka-justification nila ay mag-take advantage daw sa mataas na trading price ng gold. Kaya sila nagbenta ng halos 15% ng ating gold reserve, which turned out na Pilipinas ang pinaka-active na gold seller na bansa in the first half of 2024. Pero mga ma'am and sir sa BSP, ang tanong po ay ganito. Kung nag-take advantage kayo sa mataas na presyo, bakit parang nagmamadali kayong magbenta? Ang trend until now ng gold trading ipataas pa din. Parang ang laki po ata ng na-miss out nyo sa selling Lahat na lang minamadali nila, no? Pati yung pagbebenta. price kasi mas nag-peak ngayong third quarter ang trading price. Meron po kayang nakamiss sa forecast ng presyo ng ginto sa mga analysis nyo? Hindi po ba nagkaroon ng notes comparison with other countries na karamihan ay naghahakot at nagpapataas pa ng kanilang gold reserve? Bakit po ang Pilipinas ang pinakamasigasig magbenta imbis na mag-imbak pa? Or meron po bang Tama! Di ba? Sinasabi ko nga kanina kung wala namang paggagamitan eh. 'Di ba? Bakit hindi na lang natin ipunin? 'Di ba? Para talagang mas maging sikat tayo, 'di ba? Tayo pinakamaraming ginto. Ang problema ngayon lang tayo nagkakaroon ng mga ganyang klaseng issue, lumalaki hanggang sa mapunta na tayo sa mga ginto-ginto na 'yan. Sana lahat may ginto, sana all. 'Di ba? Nakakainggit naman kayo. Bigyan nyo na lang kaya kaming ng ginto para matuwa pa kami sa inyo. Kasi parang minamadali nga naman yung pagbebenta, no? Kung tumataas naman ng tumataas yan. Di ba, bawat araw na doon? Bakit mo minamadali? Di ba? Nangailangan na matindi ang bansa ng first half ng 2024. Kaya napilitan kayong magbenta kahit pataas pa ang pricing trend. Ano po kaya ang tunay na dahilan? End quote. Ang balitang ito ay tila ikinagulat ng marami sa ating mga kababayan at hindi maiwasang magtanong, totoo ba ito? Ano ba ang dahilan bakit tila may patagong bentahan na nangyayari sa ating gold reserve? Dahil alam naman natin na ang kahalagahan nito dahil ang ginto ay tradisyon. Baka bukas ang Pilipinas maghirap na. Baka bukas ang Pilipinas talagang wala ng pera, wala ng kayamanan. Baka pati yung mga isla natin, ibenta nyo na. Yung ibinibintang nyo sa Duterte na binenta na sa China yung West Philippine Sea, baka mamaya kayo gumawa. Diba? Parang ang nangyayari, inuunti-unti na lang eh. Diba? Diyos ko. Na nakikita bilang isang bakod laban sa kawalang tatag na ekonomiya at ito daw ay isang mahalagang financial statement na ginagamit ng mga bansa para i-secure ang kanilang sarili para sa panahon ng pagdaigdigang kawalan ng katiyakan sa ekonomiya at pagbaba ng halaga ng pera or inflation. Kaya tanong ng marami sa ating mga kababayan, bakit pipiliin ng Pilipinas ang isang bansang nakikipagbuno na sa tumataas na inflation, pagtaas ng utang at tila panggigipit sa ekonomiya na ibenta ang ating reserbang ginto? Dahil ang pagbabawas ng reserbang ginto ng Pilipinas ay maaari daw humantong sa mga negatibong sinyales sa mga internasyonal na pamumuhunan. Dahil ang ginto umano ay tinitignan bilang isang reserba ng huling paraan sa lakas ng pananalapi ng isang bansa. At ang pag-liquidate di umano ng reserbang ginto at maaari di umanong magpahiwatig ng malalim na problema sa pananalapi na mas mataas na inflation, pagbaba ng halaga ng pera, at pagtigil di umano ng paglago ng ekonomiya sa mga sumusunod na taon. Kaya tila lumilinaw raw ngayon na ang gobyerno ay mas nakatuon sa mga panandaliang pag-aayos sa halip na gumawa ng isang permanente at responsableng patakarang pang-ekonomiya na tiyak na makakasiguro sa tingin ko, no, hanggat ganito ang nangyayari sa bansa natin, hindi uunlad ang Pilipinas. 'Di ba? Hanggat may mga taong naghahangad ng kayamanan, kapangyarihan, hindi uunlad ang Pilipinas.
Kawawa ang Pilipinas. Kaya talaga sinasabi ko pa ulit-ulit, kailangan talaga natin ng mga maglilingkod na mauupo na talagang tapat ang serbisyo sa mga tao. 'Di ba? Kumbaga, hindi na tayo maniniwala sa mga salita. Kailangan tignan na lang natin sila kung paano sila gumawa bago natin sila ihalal. 'Di ba? Doon lang naman Doon tayo nagkakaroon ng power tuwing ihahalal natin sila. Doon din tayo nakakaganti sa mga walang ya kung hindi natin sila ihahalal sa eleksyon. 'Di ba? Yun ang pinakabawi nating taong bayan no? Kaya kailangan talaga natin ng mga magsisilbi sa atin, no, sa ating taong bayan na tapat ang serbisyo talaga. Sa panahon ngayon, parang ang hirap humanap. Pero may mga tao talaga na maaari tayong makita na ganun. No, hindi ko naman binibida gaya ng Duterte, 'di ba? No, kita naman natin ang ganda ng naging serbisyo nila sa taong bayan, ni Tatay Digong, ni VP Sara, 'di ba? Ng mga Duterte, ang ganda ng mga nagagawa nila, 'di ba? Kahit minamasama ng iba. 'Di ba? Minamasama nila Sinasabi nila na walang nagawa yung mga Duterte, komento nila 'yon. Wala tayong pakialam doon. Basta tayo alam natin kung ano yung mga nagawa ng mga Duterte. Marami pang iba na tumatakbo sa eleksyon na nakikita ko, no, kasi tinitignan ko sila, sinusubaybayan ko 'Di ba? Nakikita ko na maganda yung mga background nila. Talagang magaganda yung mga nagagawa nila. Kaya tayo kailangan maging matalino, maging mapagmatsyag tayo mga katunay. Ayon, at ating natunghayan ng video na nagmula kay Banat News Updates. Ayan, mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.